Nangangamoy rihas na naman si Laila de Lima. Nangangamoy himas rihas dahil ang asawa ni VP Sara Duterte na si Mans Carpio ay magsasampa na po ng kaso dahil dyan sa ginagawa nila sa Justice Committee tungkol dyan sa sinasampa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. At ang makakasama sa mga kakasuhan ni Mans Carpio ay si Laila de Lima, si Diokno, si Percy Serdanya at saka si Luistro. Apat po yung napangalanan na masasama sa kaso. Kakasuhan po sila at kasama na po yung AMLAC at saka mga ibang opisyal ng BSP. Ayan po, nangangamoy rihas o nangangamoy himas rihas na naman. Mukhang may maibabalik na naman dito sa kulungan. Hindi man ngayon, baka sa pag-upo ni VP Sara Duterte, hindi po makakaligtas ang mga to. Kapag nakaupo o magiging susunod na Pangulo ang Vice Presidente, sigurado po siksikan yan sa kulungan. Marami dyan, hindi lang po yan sila. Pero yan ang apat na yan, sigurado na po yan isasama sa pagkakaso sa asawa ni VP Sara Duterte na si Mans Carpio. Di ba? Ayan na nga ba eh. Dakdak ng dakdak, salita ng salita, akala nila walang batas. Akala nila sila na po ang masusunod. May batas po. Hindi po kayo ang batas. May batas po na dapat sundin. Kaya yun, nakitaan yata ng talagang mali ang ginagawa nila. Kaya magsasampa ng kaso ang asawa ni VP Sara Duterte. Biruin mo, yung mga record mo sa bangko nilalabas nila. Di ba? Nilalabas nila, naka-live pa yan sa investigasyon, di ba? Nilalabas nila. Kaya ang isasampang kaso nila sa bank secrecy law, di ba? Dapat yan mga confidentialan, hindi ang pinapakita, bukod na lang kung korte ang mag-uutos. Hindi naman sila korte, hindi naman trial yung ginagawa nila dahil hindi naman trial yung ginagawa nila ngayon dahil ang totoong magiging trial ay sa Senado. Yun, hindi naman sila korte o hindi naman sila sa trial eh. Bakit nila nilalabas yung mga ganon? Di ba? Subi na pa sila. Kaya yan ngayon, rumispak na po. Tingnan lang po natin. Kung makakalusot sila ngayon, hindi sila makakalusot kapag magiging susunod na Pangulo si VP Sara Duterte. Malay natin, hindi pa matapos ng 2028, maging Pangulo si VP Sara Duterte. At kung umabot man ng 2028, sigurado pa rin na magiging susunod na Pangulo si VP Sara Duterte. Diyan po, may paglalagyan na po yang mayan. Sigurado yan at hindi lang yan ang mga yan. Sigurado baka may mga iba pa dyan o marami pa dyan na masasali dyan o maisasama. Diba? Lalo-lalo na yan si Trillanes, diba? At saka usapan Trillanes pala. Doon sa Billionaire Channel, tinanong yung isang pinklawan kung ano yung sinasabi ni Trillanes. Kung si Trillanes ba ay tatakbo sa pagkapangulo, may bubuto ba? Sabi niya, wala daw bubuto dyan. Kahit daw kapitan, hindi mananalo si Trillanes. At saka yung sinasabi nilang 1 million signature kay Lini, kahit daw 5,000 signature para kay Trillanes, hindi daw makukuha. Ayon yan sa isang pinklawan. At saka si Risa Hontiveros daw, wala daw karisma yan. Hindi daw yan mananalo dahil hindi daw siya gusto ng mga tao. Pero si Trillanes, ang gusto talaga niya ay si Risa Hontiveros. Talagang yan, pagdidiinan niya yan. Dahil si Lini hindi natatakbo eh. Pero yung iba dyan na mga loyalista ng Pinklawan, pilit nilang inaano si Lini. Sabaga, sinusulsulan nila eh. Kunyari, tumataas yung ratings ni Lini. Gumagawa-gawa na lang sila ng sarili nila, di ba? Na si Lini daw, ang ni Lini, humahabol na daw kay VP Sara Duterte. Ayaw na nga ni Lini dahil alam ni Lini na hindi siya mananalo eh. Alam na hindi mananalo. Kaysa naman sa pagka-mayor sigurado siyang mananalo at walang sakit sa ulo. Bakit siya yan sasali sa national at gawin siyang maging kalaban kay VP Sara Duterte? Hindi naman siya mananalo. Di ba? Tapos magkakaroon pa sa sakit ng ulo dahil alam niya siguro na gagamitin lang siya ng ibang mga tao dyan para sa mga pansariling interes lang.
gawin siyang panangga para in case siya magiging pangulo, marami diyan na mga na hindi makakasuhan dahil sigurado kakampi sa kanya yan. Talagang sa kanya yan papanig ang mga yan para pag nanalo si Lini, hindi sila makakasuhan. Gawin nilang ano si Lini, panangga. Pero si Lini nakapag-isip-isip, gusto ng tahimik, o di ba? Gusto niya tatakbo siya ng second term sa pagka-mayor sa Naga. Ngayon, itong iba, gusto pa rin nila pinipilit. So baga ano nini, sul-sul yan na kunyari tumaas yung ano nga, rating si Lini. Alam na ni Lini yan. Alam na ni Lini yung mga style na yan. Kaya hindi siya tatakbo, alam na hindi siya mananalo eh. At saka sigurado iniisip na magulo ang eleksyon. At sigurado dadakdakan siya ng mga tao, di ba? Dahil marami siyang sinasabi tungkol kay Marcos dati, tapos ngayong mga pangyayari ngayon tahimik siya. Isusumbat sa kanya yan ng mga tao, sigurado isusumbat yan pag tatakbo siya. Kaya umiiwas siya ng sakit ng ulo. Eh kung mag-mayor siya ulit, walang sakit sa ulo at sigurado panalo pa siya, di ba? Wala, hindi siya mai-stress. Bakit siya mai-stress? Iyan niya na, sigurado ng panalo niya. Eh kung tatakbo siya sa pagka-presidente, stress na siya, talo pa siya. Pero itong mga kunyari, mga kakampi daw niya, tinataas kunyari yung sarbe daw niya. Sarbe ko no. Akala nila, yung mga tao, maniniwala sa gawa-gawa nila mga sarbe. Si Daria naglabas na naman ng panibago na tumaas daw kay kay Lini, 35 ba yun? Tapos kay BP, 45 ba yun? Ginaganon-ganon nila. Kunyari pabul-habol. Pero pagdating sa post nila, pinagtatawanan ng mga tao. Lalo lang nila iniinit o ginagalit yung mga supporters si BP Sara Duterte. Lalong manghihimutok. Sige, gawin niyo yan kay BP Sara Duterte pagdating sa 2028. Makikita niyo po yung solid na suporta ng taong bayan kay BP Sara Duterte. So baka kinukuha nila yung isip ng tao. Akala nila, mababali pa nila yung isip ng mga tao. Eh, kitang-kita na nga po eh. Kitang-kita na yung kung ano nangyari ngayon. Kita mo ngayon. Diba, si Romualdez kinasuhan na. Kakasuhan na ng ombudsman. Di ba? Sila-sila na po yan. Sila-sila na magkantahan ng mga ginagawa nila. At may makita pa akong balibalita dyan na si Chis Escudero magsalita na din dahil siyempre dinawit siya ni Martin Romualdez, pinangalanan siya. Ngayon, siya na naman magsalita, lilinisin niya yung sarili niya, di ba? Yung side niya. Ayan, maglalabasan po talaga dyan. Sila-sila na po magbubunyagan ng mga nangyayari noong nakaraang budget. Sila-sila po nagbubunyaga dyan. Maglalabas po ng mga kwento yan. So, sino ang panalo dyan? Si BP Sara Duterte dahil mga kalaban niya, sila-sila na po mismo naglalaglagan, nagbubunyagan ng mga nangyayari tungkol dyan sa budget ng nakaraang taon. Di ba? Kaya, yung mga kasinungalingan at mga gawa-gawa lang laban kay BP Sara Duterte ay hindi yan makakaapekto sa suporta ng maraming tao kay BP Sara Duterte. Lalo pa ang minahal si BP Sara Duterte ng mga tao ngayon, lalong dumami ang sumuporta sa kanya dahil kitang-kita po talaga, kitang-kita. Biruin mo, lahat na lang isisi sa kanila. Lahat na lang. Di ba? Lahat na lang. Kaya kahit anong paninira nila, hindi nila mapabagsak ang Vice Presidente. Ayan na nga unti-unti na silang re-respect. Hindi na pumapayag sila ni BP Sara Duterte na ganun-ganun na lang ang gagawin sa kanila. Yung freedom of speech, pinapabayaan ni BP Sara Duterte daw. Kahit anong sasabihin nila, freedom of speech, walang pakialam si BP Sara Duterte yan. Pero sa mga iba, tungkol dyan sa mga nakawan sa gobyerno, hindi niya palalampasin yan. Hindi niya palampasin. Saka yung mga bata, mga estudyante na i-recruit ko ng mga makaliwa, hindi rin pumapayag si BP Sara Duterte. Hindi siya papayag sa mga ganun-ganun. Hindi niya pinapalampas yung mga ganyang bagay. Kaya abangan po natin mga kababayan, pagsampa ngayong araw, Lunes, sasampahan na ng kaso kasama si Dilima, si Diokno, si Serdanya o Sindanya, at saka si Luistro, kasama na yung AMLAC at saka ibang opisyal ng BISP. Tingnan natin
Kung ano na naman ang mga sasabihin, sigurado lalabas sa ano to, lalabas na naman sa media to si ano, si Sindanya, yung ganyan yung ano, bunganga. Lalabas na naman yan, magsasalita naman. Lagi yan sila lumalabas ano sa balita. Sasagot at sasagot mga yan, sigurado dyan sa media. Sasagot yan. Pag naisampa na yung kaso, sigurado interviewin ng mga reporter dyan at ibabalita yan. Kaya abang-abangan lang po natin. Kaya ano pong masasabi niyo dito? Ngayon, na-armisbak na po ang asawa ni VP Sara Duterte. Siyempre, pinag-usapan nilang dalawa yan. Kaya re-risk back na po sila sa mga taong naninira sa kanila.